mga ipinagawa and lightning installation. So humingi na lang muna kami ng palugit kay ate kasi napakarami pa pa. Pero ganyan pa lang, maganda na tingnan, di ba? Ano pa kaya kapag may kisame na yan. So ito yung ginawa namin. Good morning mga karawas, good morning. October 3, yan araw po ng Webes. Yan, may biglaang meeting tayo ngayong araw ng Webes. Nandito na yung ilan sa mga tropa. Ayun. Good morning. Good morning. Ayan na. Eh, hinihintay pa tayo konti. Eh, si Ricky nandito na rin. Ayan. Ayan na. Pagpasensyahan nyo na muna, medyo maaga to. Importante yung meeting natin ngayon. Sino na lang ba? Si Louie tsaka si Jojo. Yan, kompleto na tayo. Ayan na si Kuya Richard tsaka si Master Jojo. Okay na tayo. Yan na, pasok na tayo sa mga ongoing project natin. Kinuha ko na rin yung iba nila mga kailangan. Start na po tayo mga Karohouse. Good morning nga po pala sa lahat ng aming client owner. Medyo matao rito sa Lumina. Yan, maraming tao. Bali, may ano rito, may campaign. Kadalasan kasi dito na ginaganap yan dahil daming tao. Dahil ang Lumina maluwag dito. Maluwag yung kalsada, yung area, maluwag. Halo-halo yung ano rito. Yung mga tao, meron taga Carissa, taga Lumina. Makikita po tayo sa programa sa araw na to. Maraming salamat po sa policy mo po. Sa lahat ng depende na kanina sa Albanan, pasok po tayo. Daming tao. Kahapon din, marami rin pong tao kahapon. Ayan, bali papunta muna tayo sa ating mga ongoing project. Pero bago yun, pupunta muna tayo rito sa hardware para pagpunta natin doon, dala na natin yung mga kailangan nila ngayong araw. Yung meeting nga pala na ginawa namin mga Karohouse, yung emergency meeting ngayong umaga, bali pinaghahandaan na po namin yung mga kailangan na requirements para dito sa project natin sa Anyana Bel Air. Ayan, bali meron po tayong project dito sa may Anyana Bel Air. Yan, dito lang yan sa may bandang Sanha Mayor, Tansa. Yung, malapit lang naman po yan dito. So nung pumunta ako dati dyan, yan, pumunta tayo dyan, hindi naman ganun kalayo. Kaya hanggang dyan abot ng ating serbisyo. So maghahanda po kami para sa mga requirements na kailangan ng mga manggagawa. Also sa akin din. So kasama rin tayo doon sa mga requirements. Ayan, bali, eto, nag-hire pa ako ng ibang mga manggagawa pa para sa mga may iwan dito sa Lumina. So syempre, habang ginagawa natin yung tanggap dun sa may Anyana Bel Air, meron din po dito. Yan, meron din pong gagawa dito sa Lumina. So tuloy-tuloy lang po yung mga ongoing project natin dito. Bali, yung content natin ngayong araw, yung update natin dito sa araw ng Webes, turn over ko na yung mabilis na pinagawa lang ni Ate Gladys dito. So ito yung pang-5 araw namin dito sa roofing renovation niya. I-share din po namin sa inyo kung magkano yung unit cost nung kabuoang kontrata or pinag-usapan namin ni Ate Gladys tungkol dito sa kanyang renovation. Bali, ito mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Webes. Yan, enjoy watching po. Let's go. Tara. Dito ako sa hardware ng Mighty Star. Kailangan kasi natin ng puting basahan for finishing doon sa ginagawa ni Kuya Dindo ngayon. Dito lang ako nakakabili ng sana meron. Okay na tayo rito. Kulang pa ako ng isang breaker, yung pang main. Bibili natin sa ibang hardware. Okay. Ito na. Umuwi muna ako dito sa bahay. Hindi yata maganda yung ano natin ngayon, pakiramdam. Okay, bali diretso muna ako rito sa phase 3 para maihatid muna kay Kuya Rigor yung kailangan niya, tapos kay Kuya Dindo rin
Tapos yung iba ay para na dito sa ano, sa phase 4. Meron tayong karagdagan na hollow blocks yan na ipa-deliver ko na. Yan, check ko na lang kung dumating na doon. Nandito nga pala si Governor John Vic Rimulya. Nakakapagtaka lang, no, sa dami naman ng pwede nilang pwestohan, pero dito talaga sa Lumina. Kasi kung pinesto nila to sa may mga malalapit na barangay, mas maganda sana para lahat ng tao makakapunta. Yan, madaming tao rito pero hindi nakapuntahan lahat. Yung mga barangay hall kasi rito sa amin, ano lang, masisikip. Kaya siguro dito na lang pinili para makaparking yung ibang mga sasakyan. Okay, traffic na. Kuya Rigor, good morning po. Ito kuya. Yan. Ito naman yung pipinturahan ni Kuya Rigor sa mga pader. Kaya ito ang may ano, ito may pintura to. Tsaka to. Pintura to. Pero yung ilalim na, tsaka rito. QD din. Yeah, QD din. Yung finish. Kung ano yung pinampintura mo sa mga cabinet. Tapos ito, lalagyan namin ng panel to eh. May panel to? Yung loob. Hindi ko na pala. Okay na yan, kaya yan. Lang. Para mas madikit yung i-didikit namin. Ito may pintura to, tama to. Yan ang update natin dito sa mga pinipinturahan ni Kuya Rigor. Itong basahan na puti at saka doorknob, yan para pa rito sa main door. Yan. Tapos nag-provide na tayo ng clean out dito. Yan para sa siphoning at saka dito sa may ilalim po ng ating catch basin. May ilalim ng kusina. Louie, good morning. Good morning. Yan, kinakabitan ni Louie. Panghuli namin kinakabit talaga to kasi kapag naglinis na rito, saka yung mga ginawa rito nung una, maaaring magasgasan siya. At least may turnover natin sa may-ari na malinis. Itong doorknob, Black Series at saka yung lock set para dito. Dapat smart lock to eh. Kaso nga lang, nag-decide na lang si client na ito na lang na mas maganda. Tapos yung puting basahan, para sa mga final na linis. Ayan, puting basahan. Kasi kapag naglalagay na kami ng ng mga chemical, pag may kulay, tapos ipinunas natin dito, yung kulay ng basahan, nagmamantsa po dun sa mga pader. Kaya yan na po. Okay, ito na yung ating staircase. Oh. Ganda na. Yung kulay black. Yan. Meron pa po dito yan. Sa gilid. Paakyat. Tapos black din po yung shades. Para mas maganda. Dindo, good morning po. Good morning! Kaya kamusta dyan, kuya? Okay na to, sir. Pag-final na to. 100% na dyan, ah. Sir, oh. Binisin na to pagkatapos ko. Pagka natapos na po nila Kuya Dindo yan, iikutan ko na po yan. No, kuya? Yes, sir. Ikutan na natin para sa punch list. Yan. Kuya, nandito na yung pinabibili mo. Okay, salamat Ilagay ko po. sa bar counter. Salamat. Thank you. Tapos, galing sa Laser Cut PH. Ayan, house number. Tapos yung binili ko sa All Home, bali 180 degree pole motion dito. Gusto kasi ni client yung TV kahit papano nai-adjust paharap po dito. So hindi naman po talaga totally bent na naka 90 degree. So kahit naka lang, natatanaw po dito banda. Ayan. Yung unit na ginagawa namin dito. Palinis na ng palinis, spaghetting pababa, pataas ng pataas. Ayan. Yan ang ginagawa ni Louie. Yan para po sa ating clean out para balang araw. Sa mga nagtatanong nga pala, madalas nyo naman na napapanood to pero hindi nyo napapansin. Naglalagay tayo nito kasi kung naka-tiles yan, naka-flooring, babakbakin pa. So ito, screw na lang. Ayan, ginagawa ni Louie. Yan, i-screwin lang yan para pag nagpa-siphoning. Naka-ano naman po yan, naka-gasket. Kaya wala pong singaw na lalabas palabas. Yan, naka-gasket po yan. Pupunta pa ako ng phase 4, ihatid natin to. Tara. Papunta na tayo ng phase 4. Ito po yung lagay dito, malapit sa opisina
So kasi at least kahit dito makaka-parking po yung mga tao. Sa ibang kasing part dito ng Barangay Hall sa lugar natin, sa Bagtas, masikip pagmumulan ng traffic. Kaya dito maluwag-luwag pa. Kaya siguro dito nila naisip. Yan, gusto ko sanang makita si Governor kaso nga lang ang daming tao. Yan, kaya sa susunod na lang kapag bumisita ulit sila. Daming tao. Dito tayo sa phase 4. Yan. Itong mga panel breaker at saka additional breaker na binili natin ay para dito. Ito na yung additional na 30 na hollow blocks. Yan. Yeah boy, good morning po. Yeah boy, ito. At saka ito. Rick, good morning Rick. Good morning, boss. Saka si Marvin. Good morning, boss. Ayan, nabati na natin sila kanina. Ayan na. Pataas-taas na pala to. Ito yung extension na to. Sintada. Yung mga karagdagan para dito at saka possible para dito na rin yan. Ayan. Rick, ang ano nito is gas range. Gas range tayo ha. 70 ka muna rito bago ka maglalagay ng asinta. Okay. So dito yan. Sukat ka muna ng 70. Dito ka na kumuha. Dito. Yan, dyan na 70. Saka ka dito ka maglalagay ng hollow blocks. Hollow block. Ang gas range yung ano nila. Okay. Papalitan na rin to yung breaker. So ang matatanggal lang dito yung ano yata, yung 40. Yan. Dan tayo rito sa hardware, binayaran natin yung hollow blocks. Kuya Richard, good morning po Kuya Richard. Yan. Bali ang gagawin mo rito Kuya Richard, di ba naka-tiles na siya, tapos lalagyan mo ng palitada rito. So paano magagawin yun? Hindi kasya pa ba? Si Kuya Richard may mga technique siya sa ganyan. Yan, maraming bagay ka naman or marami nang pangyayari na ano, no? Ginawa mo yung ganyang kasikip pero napapalitadahan. Yan. Kuya Sandy, good morning po Kuya Sandy. Good morning. Kuya Sandy, pwede na bang i-pull out o gagamitin mo pa? Pwede na, no? Okay. Yan. Kapag ka hindi naman po ginagamitan ng ganitong klaseng shaping gun or mano-mano lang, pwede naman po gagrinderin muna. Basta yun ang mahalaga, grinderin muna yung pader. Saka po mamasuhin ng paunti-unti. Yan, sisinsilin ng paunti-unti. Yan, may panibago na naman tayong panambak. Yan na. Okay. Para lumuwag, kinakailangan gawin to. Yan, gawa natin to. Kapag ka pinagpatuloy po ito ni ma'am, bali magkakaroon ng bar counter dito. Tapos dito na yung kanyang dining area. Ito naman kasi yung parang pinakamainam na setup dito. Tapos sa TNB, sa first floor, wala muna kaming gagalawin. Wala muna kaming babakbakin kasi hindi pa nakakapag-decide dito si client. Pero kapag pinatapos niya to, madali na lang naman po. Yan na lang ang babakbakin dyan. Yan na lang i-demolish dyan. Tapos ito kadalasan, hindi po talaga ayaw ng mga nagpapagawa dito ng bahay na nandyan yung pinto. Masyado kasing awkward. Kadalasan kasi may advantage siya. Hindi ka naiikot pa papunta rito kung galing ka sa taas. Ang nangyayari kasi, ito yung sala area. So sala area to. Pag napabayaan mo nakabukas yun or nagkamali ka ng bukas ng pinto kasi paloob yan. Kita mo na kagad na may nakaupo dyan sa loob. Nakita mo na yung gumagamit ng toilet and bathroom. So mas maigi pa rin dito, nakatago po siya. Yan na. Sala tapos biglang pintuan kagad ng CR. Hindi naman maganda talaga yung ganun setup. Kaya alalay lang tayo sa materials dito. May adhesive pa tayo. Simento meron pa. Marami pa tayong paggagamitan ng simento kasi may mga palitadahin pa dyan. Tapos may kitchen counter pa. Tapos dun sa taas may tiles pa po yan, yung flooring. Ayan, bali okay na to. Nasolusyon na natin yung naging problema rin dito. Pag sinukat to, itong dulo. Yan, dulo na yan. Tapos ibabato natin yung metro papunta ron.
susukatin natin. Bali 6 meters na po yan. Kasama na yung finish ng finish ng tiles. Yan. Pero yung mga hollow blocks na nakadikit, yan okay lang, wala namang kaso doon. Sakaling ipapagawa na ni client to, ang mangyayari, mag-aasintada na sila dyan na nasa hulog. Ang kasama na yan, aasintada na sila. Bali, bad news, yung dalawa namin chipping gun ay bumigay na. Mukhang sawa na sa buhay to. Yan, bali, dadalhin ko po to sa Inco. Kahapon po kasi, medyo ayos pa po to. Hindi ko muna dinala. Pero agapan na natin habang maaga pa. Mabagal na daw yung ano niya, or mahina na yung kanyang hammer. So, gamitin po kasi yan sa hammer, syempre, para makapag-demolish siya. And magdadala ulit tayo ng chipping gun doon. Bali, dalawa yung dadalhin natin. Dalawa lang naman yung ganito namin para sa paghahanda pa sa mga susunod na project. Kaya habang nasa pagawaan, hapon nga po pala, at least nagagawa na siya. Pagka kailangan natin, meron na ulit tayo. Hapon nga pala, bumili tayo ng grinder. So, may bagong materialis na ulit tayo para sa mga pantrabaho. Yun nung pinaanan ni Kuya Sandy. Okay, dito naman tayo sa bahay ni ate. Yan, bali last day namin to. Ito nga po pala yung ika-5 araw namin dito. Yan. Hanggang dito na lang muna yung mga gagawin po namin. Yung mga susunod na ipapagawa ni ate, bali pwede naman gawin every Sunday na lang. Panigurado ako itong mga pailaw dito, baka mabago to. Hindi lang ako sigurado kung yun pa rin yung bilang. Tapos baka dito pagpalagay din siya. Si ate hindi siya masyadong mahilig sa maraming ilaw. Hindi siya masyadong mahilig. Pero kung ako tatanungin dito, mas maganda, meron din to. Sayang naman. Yung ganito kalaking bahay, dito nasa ano yata to, 68 square meter. Yan, 68 square meter to. Mas malaki ng konti ito doon sa ginagawa natin sa phase 3. Yan, kapag may ganito ka, tapos medyo maraming ilaw, dapat may pang budget ka rin kapag may napundi dyan. Yan ang tinatawag na kailangan may pang maintenance ka rin. Siyempre, mas malaking bahay, mas magastos. Hindi lang yun doon nagtatapos. Kapag may napupundi, may kailangan i-repaint, siyempre maganda ka rin ng budget para dyan. Kaya nga, mas maliit, mas tipid, mas less yung budget, less yung maintenance. Pag malaki, alam na yun, mas malaki rin ang maintenance. Yan yung mga dinagdag namin na soleras dito. So hanggang dito na lang po muna to. Dati nung polycarbonate siya, may sunlight. Syempre ngayon, yero na yan, tapos may insulation pa. As in, wala na talagang papasok na liwanag. Kaya hanggang ganito na lang yung liwanag na ibibigay niya. Dati maganda-ganda pa kasi may sunlight eh. Kaya ito, panigurado, mas maraming ilaw to. Palalagay ni Ate Gladys dito. Tapos lalagyan natin ng kisame. Yan, to follow na lang. Disadvantages, mawawala yung mga sampayan. Yan, mapuputol na po yan yung mga sampayan na yan. Na inilagay natin dito. Halos tapos na to. Yung isang downspout dito. So, hindi pa to masyadong nakafix para madali namin matatanggal. Aayusin na lang yung repaint nito. Pininturahan niya po pala namin ng QDE black yan. So kaya hindi muna namin na totally pinix kasi tatanggalin din kapag naglagay na ng metal framing. Yan. Kaya hindi muna namin ginawa to kasi marami pa kaming mga ginagawa sa ibang project namin. Marami pa tinatapos. Kaya ito, schedule na lang. Ang mahalaga po dito yung bubong, kapag umulan, safe na siya sa mga leak problem. Ayan. Yun naman yung issue dito, kaya nagpa-renovate ng bubong, hindi dahil mapaganda pa, kundi matanggal yung yung mga tulo. May pinturahan na niya doon. Pati yan, pipinturahan din yan yung gilid. Mamaya i-discuss ko sa inyo yung mga ginamit na materials dito. Tapos magkano yung renovation ng bubong. So sa ngayon, hintayin na muna natin na matapos. May mga iilan pang gagawin dito. Tapos yung mga
yung mga ano rito, mga binaklas, wala na rin naman paggagamitan. Itong polycarbonate, depende na lang sa tropa kung saan mapupunta to. Pero yung mga dating gutter na binaklas, sininginan nila ng iba mga kasama natin. Then yung mga retaso, for the boys na lang yan. Tapos ito gagamitin pa namin to, pero sa ngayon dito na muna para hindi na tayo magpapasok nito pagka kailangan na. Maluwag naman dito sa loob. Yan, para dito po yan. Yan, paikot na yan. Pumunta muna tayo dito sa hardware. Cylindrical, 3/4, dalawa. Tsaka itong mga tubulars. Okay na po. Okay, thank you. Okay, welcome. Ano yan, 150 yan? 150 po yan. Sige. Walang sumobra dyan. Yung cut 150. Thank you, thank you. Okay, welcome. Bali ano to, 4 na order. Yung 4 na order ng tubular. Bali mamaya sila Bilog, sila Adonis, lilipat doon sa phase 3. Gagawa tayo ng window grills na may exit para sa may back area ng second floor. Tatanghali na. Ayan, tara. Ayan, tubular. Doon sa hindi makakagasgas, ikaw nang bahala. Yan yung bintanang ginawa po natin dito. Naka-sliding na po yan. Yung doon sa labas, lalagyan natin ng window grills. Tapos may exit siya. Exit. Yun dito kasi, hirap din po yung gawa dito na may mga exit dun sa steel window. Hirap din. Ayan, binabalik na nila Louie yung dating texture ng tiles. Oh. Malinis na. Tapos mamaya sila Master Jojo pwesto po rito. Ipakipatong na lang to, cylindrical to, baka maitapon na. Thank you. Kakwa pa daw. Napakaganda. Sabi ni John. Yun, no? Panlaban na yan, kuya, no? Pang ano na yan, pang baka naman na yan, no? Pang baka naman, ha? Unti-unti lang. At makukuha natin yung tamang ano nito. Tamang linis na gusto ko para may turnover natin. Dining set. Yeah. Dala tayong bote. Dito dito. Ate. Sige, baba mo. Okay na yan. Gitna ba natin? Gitna natin. Gitna mo na lang para mas maganda. Pero okay na yan. Teka, nabago yata. Hindi naman tatama, no? Okay na. Umpisa na rito sa mga finishing installation. Meron po kasing wine rack yan dyan banda. So, mga karos, after break time, ayan, bali papunta muna tayo ng Inco dito sa may Tansa. Saan natin binili yung mga grinder. Bali dadalhin naman natin doon yung ating mga chipping gun. Tapos schedule yung kung kailan po natin makukuha kung ayos na. Tapos may problema tayo kasi kaninang umaga nag-meeting kami dito sa may bodega. Pinagmitingan namin yung pagkuha ng police clearance. Hindi na nga po pala ganun kadali. So bali dadaan muna tayo sa website, sa online, re-register muna tayo. Siguro check na lang natin mamayang uwian. So dito muna kami sa bahay, may laptop naman. So isa-isa tayo magre-register para magkaroon tayo ng schedule kung kailan tayo pupunta sa may police clearance dito sa may Tansa. So buti na lang sinabi kagad sa atin nila Master Jojo na ganoon na yung proseso sa pagkuha. Yan, online na. Kasi nakasanayan natin yung diretso tayo doon, pila. Yan. Sana mabilisan lang, no, para ma-hit natin yung target second week para dito sa Anyana. Okay, yun lang. Hintay ko lang si Mrs. Babalik kami dito sa may Tansa para lang doon sa chipping gun. Tapos update na tayo rito sa nagawa nila Master Jojo, ni Bilog at saka nila Adonis dito sa bahay ni Ate Gladys. So hanggang ganun lang po muna yung renovation. So share lang namin kung magkano. Pero iba-iba naman kasi yung renovation ng bubong, hindi naman pare-pareha. At least may idea lang doon sa mga nanonood.
Dinaanan pala muna namin ni Mrs. yung opisina ng Anyana rito para itanong na yung itanong na yung mga requirements kung baka pwede tayong gumawa kahit medyo konti lang yung requirements natin na hawak. Yan lang ang mahirap kapag nagawa sa mga ganitong klaseng mga high-end na subdivision. Yan, marami silang kailangan. Yan o. After namin dito sa kanalan tayo diretso sa Inco. Tara. Lunch break pala nila, masyado tayo maaga. Okay na tayo rito. Yan, medyo maraming kailangan. Yan, ganun talaga. May dito, may ID. Per worker may ID. Halos lahat kasi sila kukuhaan natin ganun talaga, kukuhaan natin lahat para pag kailangan natin ng ibang tao rito, at least easy access na lang. Tara. Sir, i-chipping yan, ito na. Message na lang ako, sir. Gagawin niyo pa ba transmittal? Hindi na. Sir, ilalagbook ko lang po. Sige pa. Tapos nakasave, may number naman na ako. Okay pa. Ayan, okay na. Nakiusap na lang ako ng i-rush yung yung paggawa. Yung magano na lang tayo, mag-aabot na lang. Kailangan na kailangan. Ano nila, yung manggagawa nila? Wala na daw kasi dapat kahapon daw natin dinala. Hindi naman natin dinala. Tsaka ginagamit pa kasi yung isa. Ginagamit pa kahapon. Yan, okay na po tayo rito. Babalik na po tayo sa Lumina. Tara. Ito mga karos, nandito na po tayo sa bahay ni ate. Halos tapos na po yung ipinagawa niya po dito according po sa mga napag-usapan namin. So ipapasilip ko po sa inyo. And after nun, bigyan natin ng price range kung magkano. Halos 5 araw din po namin na ginawa po yung renovation ng bubong dito. Medyo tumagal lang po kasi marami pa tayong dapat baklasin at ayusin pa. Ito po kasi dati po siya naka PVC roofing. Tapos yung banda rito, dati naman to naka polycarbonate. Yung ibang materyales halos na pull out na, napakinabangan na. Yan, lilinisin na lang po namin yung naging kalat namin dito. Tapos ito, mapapakinabangan pa ibang flashing dito. For the boys na lang po ito, sa tropa na mapupunta. Ito magagamit pa natin. Itatabi na lang muna natin dito sa loob. Okay, yung mga ginamit namin dito na mga materyales. Yan, ito yung resibo natin. Resibo, tapos para sa hardware at saka para sa sa mga roofing materials. Sa roofing materials, kasama na po dyan yung ating gutter. Sa gutter natin sa 0.5. So lahat ng babanggitin ko puro 0.5 yan. Yan sa long span na ginamit na bubong sa flashing at saka rito sa gutter stainless. Smoke stainless po yan. Tapos gumamit tayo rito ng 2x6 na tubular. Tapos gumamit tayo ng 2x2 and 2x3. Then meron din po tayong backup na 1x1. So si 1x1 ito yun. Yan. So ayan yung nagsilbing parang pinaka bracing ng ating gutter. Yung gutter po kasi syempre mag-absorb ng mabigat yan. Yung volume ng tubig sa lahat po ng area na yan, i-absorb niya, tsaka dun sa second floor. Kaya kailangan may salo po siya para hindi po siya lumundo. Tapos ito naman pong ating sinepa na ginawa rito. Yan yung nagsilbing para maitago po yung gutter dito sa harapan. So naka-inside gutter yan. Ang second plan dito is electrical and lighting installation. Kasama na yung panibagong framing para sa ceiling at saka PVC panel installation. So humingi na lang muna kami ng palugit kay ate kasi napakarami pa namin ginagawa. So siningit lang po natin to. Yan. Yun o. So kaya nakikita nyo ganyan pa. Pero ganyan pa lang maganda na tingnan, diba? Ano pa kaya kapag may kisame na yan, mas maganda tingnan or kaya may additional na mga pailaw. So ito yung ginawa namin dito muna. Tapos aakyat din tayo sa taas. Dito naman tayo sa taas. Ayan yung itsura nya. Syempre, ilan pa sa mga ginastos nating materialis dito is yung pintura ng bubong. So bago to pero pininturahan na namin ng roof guard. Syempre yung installation dito talaga kahit pa paano magmamansya, magdudumi, apak ng tao.
konting gas-gas. Kaya ito, pininturahan na namin ng roof guard. Ito yung flashing. Tapos yung installation method pa ng ginawa namin sa mga flashing sa pader. Ang ginawa po namin dyan, grinder namin yung pader. Tapos itong flashing, yung wall flashing, may bend po yan sa dulo na 1 cm. Yan, pinasok namin doon sa grinder namin. Tapos ito, silyadong silyado. Yan, puro 0.5 po yung ginamit namin. Tapos ito nga po palang bubong. Bago namin ikabit to, meron po siyang hard deflex. Yan, hard deflex dito sa ilalim. Yan, meron siyang hard deflex. Kaya pagka umapa ka rito, matigas. Ayan oh. Para ka nakaapak sa flooring. Hello ma'am. Si Ma'am Lisel. Yan. Hanggang dito yan sa sunroom. Yan. Hanggang gilid. Tapos yung location ng aircon, inilipat po namin yan. Dati po yan nandito. Yan, dati yan nandito. Ginawa na lang po namin siya ng pinaka-frame. Kaya bumili pa ako ng ibang materyales po para sa nut and bolt. Tapos naka-expansion bolt na lang po siya dito sa ibabaw. Kasi hindi yan masyadong nakadikit. Ayan. Para kahit pa paano, hindi siya kakalawangin. Yun. So ito, mag-absorb din ng tubig. Dito na po yan pupunta. Yan, may drainage dito. Kaya kailangan yung ilalim po ng gutter matibay. Yan yung gutter natin. Dito sa gutter, kahit hindi na po tayo maglagay ng screen dito, screen net, kasi open naman po siya. Tsaka yung daluyan ng tubig dito, nandyan na rin po minsan. Ito paano, nawala na yung problema ni ate, pero for observation pa rin po ito. So ibig sabihin, pag umulan ng malakas, obserbahan natin kung maganda pa ba talaga yung pagkakagawa natin. Pero sa nakikita ko pa lang dito, base sa mga pinagawa ko sa tropa, sinunod naman po nila lahat ng gusto ko dito. Kaya ito, masisigurado ko 100% wala na po itong problema. Sa gilid, kailangan talaga pulido. Sa gilid, dapat pulido talaga pagkakagawa. Kadalasan dito nagkakaroon ng problema sa tech screw. Yan. Minsan kasi numinipis po yung pinaka gasket nito. Yung tech screw kasi lagi may kasamang goma yan. So numinipis yun balang araw. Kapag kinalawang na po yung tech screw, kasi gawa lang naman sa metal yan, pag kinalawang, mag-a-adjust po yung butas dito. Kaya papasukin ng tubig. Kaya kami may tinatawag kaming maintenance. Sa maintenance, mas maganda palagi tinitingnan, tine-check kapag medyo yung iba may kalawang na, kinakailangan na po natin gamitan ng sealant. Tapos ang pinturang ginamit namin dito is Boysen roof guard. Yan, Boysen. Ano rin po yan, 2 galon din po yung inabot niyan. Kung susukatin ko po to, ito pa yung maabot na mga nasa 30 square meter po yan. Yan yung bubong na mga ganyan, 30, more than 30 square meter hanggang dito. Nabot din ng 2 galon. Bali 2 coats po ang inabot ng 2 mano. Wow, ganda. Ayos na to. So sa nabanggit ko na kung magkano ang price range nito, more or less 80,000 po ang gastos dito. Yan, nasa 80,000 din. Baka mas mahigit pa. Kasi dito po sa mga trusses, dinagdagan pa po natin yan. Tapos hindi lang yan, nag-retouch din po tayo rito. Ito po ay pininturahan na lang namin ng chocolate brown para maganda na po siya tingnan pag nandito ka sa baba. Ayan, shoutout nga po uli kay Ate Gladys. Yan, hanggang ngayon wala po siyang ibang kinukuha na manggagawa para dito sa bahay niya kung hindi kami lang. Yan, maraming salamat po sa tiwala. Tsaka syempre nabibigyan natin ng opportunity yung ibang mga kasama natin, nabibigyan natin ng trabaho syempre. Okay, hanggang dito na lang po muna yung update video natin ngayong araw po ng Huwebes. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Ito, paalam po muna. Yan.